Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunumbos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, nalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilaya ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni na San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanan ng maasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig. Ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal ko mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap di naman ng Anak, pati ang Ama'y sasa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin nyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang pinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya
sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ang bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yung ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig, ang puwan ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Nung dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos Ama. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang isang saserdote at Libita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig na ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito, at ang nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli niyang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi naman pala ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Hordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus-Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda ang sa nagkakatagpo ang pinagdiriwang nating kapistahan ngayon ni si San Basilio at San Gregorio
ay mga pantas na mga pari at obispo na pinahayag at nilaban ang pagiging banal ni Jesus. Na si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao. Laban sa mga maling turo ng mga panahon nila na si Jesus ay tao lamang. Na pinuspos ng Espiritu. Si San Basilio at San Gregorio, pinahayag nila ng matindi, hindi, siya ay Diyos na naging tao. At sa kanyang pagkatao, hindi nawala o nabawasan ang pagka-Diyos niya. Kaya maganda rin sa ating unang pagbasa na ipinapahayag sa atin ni Juan, ang babala sa mga taong sinungaling na sinasabing si Jesus ay hindi ang Kristo. Maganda sa atin, no, bilang Kristiyano at bilang deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, na ang katotohanan ito ay patuloy nating ipahayag. Na si Jesus, ang Poong Nazareno, ay Diyos na totoo at taong totoo. Ang Diyos na nagkatawan tao para sa ating kaligtasan. Ito ho ang pinapahayag natin, itong panahon ng Kapaskuhan. Hindi lang sana tayo matuwa sa regalo. Hindi lang sana tayo matuwa sa napamaskuhan. Kundi sana ang kinatutuwa natin ay ang pagninilay natin sa misteryo na ang Diyos inubos ang sarili, naging tao tulad natin para iligtas tayo. At sana po yan yung kagalakan natin sa panahon ngayon, na ang Diyos, dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa atin, ay nagkatawan tao at naging tao para sa atin. Kaya sana sa ating debosyon, sa mahal na Poong Jesus Nazareno, kulang ang debosyon kung hindi ito nagdadala sa atin sa Eucharistia kung saan tinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. All devotion or any devotion is lacking and incomplete if it does not lead us to the Eucharist. Kaya maganda sana sa buhay natin bilang mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno na ang debosyon natin sa Kanya ay tunay na magdala sa atin sa hapag ng Panginoon kung saan siya mismo ang tinatanggap natin. Siya na Diyos na totoo at taong totoo na ipinanganak para sa atin, para iligtas tayo sa ating kasalanan, tinatanggap natin sa Eucharistia. Kaya sana po, ang panahong ito ng Kapaskuhan para sa atin, panahon ng pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Hindi lang natuwa at nagpalakpakan, lalo na sa malaki ang napamaskuhan. Siguro tuwan-tuwa din yung mga nanay ng mga anak, dahil ang babait ng ninong at ninang ay diretso kay nanay. Pero sana hindi ho doon. Kundi ang kagalakan natin sa panahong ito ay ang katotohanan na ng Diyos ay nagkatawang tao para sa atin, para iligtas tayo sa kasalanan natin. At mula sa dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng Diyos na ipinahayag at nilaban, pinagtanggol ang katuroan na ito, ipinahayag ng lubusan kahit sa kabila ng mga maling turo. Maganda rin para sa atin, bilang mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, ay hindi lang lumalago sa ating debosyon, kundi lumalalim din ang ating kaalaman sa pananampalataya. Kaya maganda rin, ang debosyon natin ay mag-ugnay din sa atin sa katesismo, sa turo ng simbahan, sa mga paghuhubog sa atin ng simbahan. Kaya magandang itanong,
Yung debosyon mo ba nagdadala sa iyo na umattend sa mga parish formation natin para mas makilala natin ang debosyon natin at turo ng simbahan? Kasi kung mas malalim sa atin ang pagdanais nating sumunod, paano ka susunod kung hindi ka makikinig? Sino sinusundan mo kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos? Sarili mo? Ikaw lang? Ikaw lang at ang Nazareno? Hindi eh. Bilang isang komunidad, magkasama tayo naglalakbay. Hindi ikaw at ang Diyos lang. Tayo at ang Diyos. Kasi simbahan tayo. Isang komunidad tayo ng mananampalataya at mga deboto. At ang tinig nating sama-samang pinakikinggan, sama-samang pinagdinilayan, ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na humuhubog sa ating buhay, humuhubog sa ating debosyon para mas sumunod tayo sa Kanya. Hindi sapat na basta ako, nag-alay ako sa Diyos, okay na yon. Nakahawak na ako sa Nazareno, okay na yon. Kung hindi naman tayo nakikinig sa salita ng Diyos, kung hindi naman tayo nakikinig sa mga alituntunin ng Diyos, sayang lang. Kulang. At gusto natin kompleto, di ba? Ayaw natin ng kulang, ayaw natin ng bitin. Gusto natin buo ang paghahandog. Gusto natin buo ang pag-aalay. Gusto natin buo ang pag-aalay ng sarili at sakripisyo. Paano? Sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya, ang marka ho ng isang deboto, masunurin hindi ho pasaway. Masunurin tulad ni Jesus. Dahil pinakita sa atin ni Jesus ang halimbawa ng pagiging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Diba? Ang pagpasa ni Jesus sa krus ay bunga ng kanyang pagiging masunurin sa Ama. Kaya bilang deboto na nagdanais maging katulad ni Jesus, ang debosyon natin ay nagiging buo kung tayo ay nakikinig at sumusunod tulad ni Jesus. At mula sa ating debosyon at pagmamahal sa Kanya, nagdadala ito sa atin sa hapag ng Eucharistia. Kaya ang deboto, hindi lang nananalig sa Diyos na nagkatawang tao, sinusundan ang Kanyang aral at turo, pero higit sa lahat, palasimba ang deboto. Dahil tinatanggap niya si Jesus Nazareno ang kanyang katawan sa Eucharistia. Kaya maganda sa ating pagninilay na ito, kasama ni na San Basilio at San Gregorio, na nagpahayag ng pagiging banal at ang Diyos na nagkatawan tao, sana tayo din makiisa sa kagalakang ito, na misteryo ng Diyos na nagkatawan tao para sa kaligtasan natin. At dahil doon, tayo ay tinatawag niya na sumunod sa Kanya at tanggapin siya sa Eucharistia. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Ang ating itugon, banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan,
naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukoban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukoban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukoban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukoban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukoban nawa kami ng iyong Espiritu. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian, kung saan ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiangalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo nawa, at bilang tugon sa kanyang itinuturong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sapagkat sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Basilio at San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan.
Kaya't si Heso Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos,
at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sa mapayapa, tahimik na gabi, isinilang sa sabsaban, sanggol na si Jesus, upang ipadama ang pagmamahal na Diyos Ama sa buong sanlibutan. Anghel sa langit ay nag-aawitan, nagpupuri sa pagsinang ng bugtong niyang anak, upang ipadama ang pagmamahal niya at kaligtasan ng buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao, dumating na
ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Masdan ang liwanag ng tala sa dilim ng salisag ng kanyang paghahari. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag ang araw ng Pasko. May liwanag ang araw ng Pasko. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Nobina, ang prayer booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain ni si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kina San Basilio at San Gregorio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod
masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati namin.